Kumusta na pala si Ramil Madriaga ngayon, attorney? Nasaan na po siya? Umalis siya sa house around 3:15, 3:20. Okay naman siya, happy. Sobrang alam mo yun, elated, sobrang saya na panayang pasalamat na nailabas niya yung gusto niyang masabi in the presence of lawmakers, yung kanyang saloobin, kasi alam mo naman sa jail, sila lang nag-uusap. So masaya siya kanina. Very positive yung kanyang attitude kanina. Pero how important was it for him to verbalize what he had included in his two affidavits? Oo, yung pagbasa kanina 'no, yung pagbasa ng supplemental, we were surprised na babasahin yun, ang haba nun, eh, 'no. Mm. All the while, ang alam niya binasa niya lang yun, pero he was not prepared na basahin yun gano'ng kahaba 'no. Pero siyempre sabi ko nga si Ramil, if you will notice during the questioning sa kanya, clarificatory, hindi niya binabasa yung salaysay niya, 'di ba? He answer spontaneously. Hindi niya kinakailangan ng guidance. Hindi nga lumilingon sa akin, hindi nga ako kinakausap. So, ah, masaya siya na nailabas niya yung buong kwento na related, especially doon sa confidential funds and other matters na sa palagay niya gusto niya talagang marinig ng mga tao. Okay. Happy siya sa Dun nangyari. sa, opo, kasi 'di ba may isang punto, if I'm not mistaken, nung binabasa niya yung paragraph 40 ng kanyang affidavit, medyo nagkakarak yung voice niya at naiyak. Yes, Pero nahalata ko. I don't think he was given sufficient time to actually articulate what he was feeling at that time. So yun ang gusto ko itanong sa inyo, no? Bakit daw Ah, siya naiyak? well, pag kami nag-uusap doon sa jail, nung nagsimula yung problema ng lupain na yan sa Maribeles, nung tulungan niya ng mga farmers, may mga text messages akong nabasa sa kanya, nakausap niya yung mga ibang kasamahan niya na parang nalulungkot siya na madadamay si Inday doon sa usapin ng lote na yon. Parang umabot kasi sa point na ayaw niya sanang mamili si BP Sara between him and Roque. Masa-sacrifice kung mamimili. So, may mga messages akong nabasa doon sa mga kausap niya, yun na screenshot namin na na damay si Inday. Pero pasensya na kasi alam naman ng intelligence yung trabaho ko doon sa mga farmers. So siguro nung binabasa niya na yun, nagbabalik alaala sa kanya yung efforts nila, yung pagod sa campaign. Tapos ngayon nakakulong siya, ilang taon niya nang hindi nakakasama yung pamilya niya. Ang akala ko nga nun nagka-crack yung voice is baka masama na yung pakiramdam kasi before that mababa yung sugar niya eh. Hindi pa Mm. nag-breakfast. Kaya nilalapitan ko kung okay pa kasi nga baka ako nahihilo na. Pero ano lang daw siya, naalala lang niya yung aspect na yon. Siguro yung pagod, Yung, yung effort sa campaign. Yun lang po. kasi balikan ko lang, no? I think his voice cracked nung binabasa niya na yung paragraph 40. Tama? I think 46 ata, Christian. Yung tungkol sa Sorry, na 46. yung nag-decide Okay. ata si VP Sara na mag-slide down na lang instead the president. Dun siya medyo, yun nga, nagulat na may kinakausap ako dun sa NBA, maya nakita ko umiyak na. Diba? Oo nga, ito. Basahin ko lang, no, yung paragraph 46. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Tapos hashtag Isip Pilipinas. Dito siya na-trigger, tama ba? Yes. Sa assessment niya, attorney, kasi I know marami rin nagda-doubt dito kay Ramil Madriaga, and rightly so, no? Kasi napakaseryoso ng kanyang mga allegation laban sa Vice President. They think with the way he spoke today in front of the congressman, and of course, televised po ito, no? Yung kanyang pagsasalita. Do you think this is enough to somehow address those concerns about his credibility? Well, matagal na rin ako nagpa-practice, no. Sa hearing kasi nakikita namin yung demeanor ng witness, yung galaw ng kamay, the way he answer, kung paano siya mag-recall. Yung totality ng witness, makikita mo yan, spontaneous yung sagot. Yung body language niya, maobserbahan mo dyan, kahit na binibigay ko yung papers, hindi niya binabasa, nakataob nga yan. Kasi sabi niya, ayoko na magbasa. Sabi niya, isasagutin yan based on his recollection.
Napipilitan lang siya tumingin doon sa paragraph if he was being asked on a particular paragraph. Binibigay ko na nga yung affidavit, ayaw pang basahin. Sabi niya, hanggat kaya niya sagutin based on his recollection. So, credibility-wise, especially yung purpose kanina, determination of probable cause lang. Yan yung mga nangyayari sa prosecutor level na nagtatanong-tanong si fiscal about doon sa contents ng complaint. Pero yung mismong trial proper, doon talaga, doon yung issue ng direct cross-examination, redirect, recross, where you destroy or strengthen yung testimony ng isang witness. Pero I think doon sa tawag dito, sa antas lang ng probable cause, I think papasa po yan. Nakita Okay. naman po Nga natin pala, paano attorney, siya no? sumagot kanina. Opo. Opo. Nga po, bakit din pala nagkaroon ng pahabol ng mga revelasyon itong si Ramil Madriaga patungkol dun sa di umano'y plot para pabagsakin o pababain si Bongbong Marcos by 2025? Bakit may ganun pahabol? Yan. Madalas niyang gustong sabihin isama yung topic na yan. Since last year ko pa siya nakakausap, kinukwento niya na yung plot na yan. Pero sabi ko parang sobrang lalim na, sobrang sensitive na yung topic na yan about the plot, yung mga plans. Pero siyempre, alam mo minsan ang nasusunod kliyente, di ba? Nagsasuggest kami, pero pag sinabi niyang isama niya gusto kong i-discuss yan, kahit nasabihin mo nang hindi na siya related sa impeachment, pero he wanted it out eh. So, i-discuss niya yan no matter what. So, umabot sa point na nagsulat na siya sa yellow paper, I think nabasa mo rin yon. Makikita mo talaga in his own handwriting yan, may mga bura pa yan. Ganon siya, pag binigyan mo ng ballpen, i-recall niya yung events. And then, masaya siya na sabi niya na rin yung issue ng plot na yon, nakasama siya sa planning, gusto niya talaga mailabas yung bagay na yun. And at least, Pero nga po. nung maisama sa affidavit, naging okay siya sa kanya, yung bagay na yun. Okay, pero paano po siya mako-corroborate yung plot na binabanggit niya? Hindi ko masasagot yan kasi usapan between PRRD lang yan sa usapan ni former president lang yan sa ni Ramil. Those things na mga ganyang plot na yan, normally secret yung mga pag-uusap na yan, di ba? Between two people lang yan. Pero the way it was worded, yung mga plot na yan, makikita mo talaga yung mindset ni Ramil na parang operator, quote-unquote, no? Intel operator, kung paano maghahasik ng gulo, kung paano magagawa ng problema. Parang kaya niya, di ba? The way he talks. Opo. Ito, attorney, no? I'll play devil's advocate, no? Kaya ako po tinatanong itong kanyang pahabol na pahayag. Nasabi niya naman po, dati na niyang gustong sabihin sa isang affidavit. Kasi pwede rin, isang possibility, no? Pwedeng ito yung duda sa kanya eh. Nakita niya na meron talagang ganitong effort since last year after talagang mabasag itong unit team. So parang andali namang maghabi ng ganung kwento since nakita mo na yung nangyayari since last year and claim that this was the plot all along. So how would you respond to that? Since last year, napag-usapan namin yung isang incident na wala nga to sa affidavit no? Merong incident na nandun siya sa bahay ni PRRD at nandun si BBM. Nandun din daw si Senator Amy pero nasa labas ng bahay. Talaga nakikinig siya sa usapan nun. Sabi ko, anong ginagawa mo ron? Tumutulong sa kitchen. Tapos nakikinig siya sa usapan. Talaga nadidinig na daw niya yung pag-uusap ni BBM saka ni PRRD about yung plan na pagdating ng 2025, bumaba ka na. Kung hindi, sige, palason kita, tapos tatawa-tawa. So, naririnig niya yung mga bagay na yun na ang sabi nga niya, tanong ko, how would you describe si BBM? Sabi niya, yumuko lang daw, nakasumblero, tahimik lang. So, yung details nung lumabas doon sa yellow paper na sinasabing mga assassination plot, siyang nagsulat noon maraming mga pangalang binanggit doon. In fact, alam mo, Christian, ginawa yun April 16 lang. Binigyan siya ng ballpen, binigyan siya ng papel. Pagdating ko doon, nagsusulat pa, maya-maya inaabot na sa akin. Sabi ko, ano to? Sabi nga, attorney, basahin mo. Okay, sabi ko, masyadong malalim to, hindi ko alam tong mga galawan ng ganito. Gusto niya lumabas yung bagay na yun. Okay. Pero sa kanyang recollection, seryoso yung sinabi ni Rodrigo Duterte o baka nagbibiro? Hindi, yung sa planning mismo, seryoso yun. Hindi lang naman siya yung isang source na nakakausap namin sa ganyang mga plot na yan. Yung pag-destabilize, yung mga rally sa Mendiola noon, yung nagsusunog, yung mga iba't ibang asosasyon na aligned. Alam niya kasi, alam mo kahit na nakakulong siya dyan, may mga dumadalaw pa rin dyan, may mga nagpaparating na mga message of support sa kanya
through relatives, through friends. Maraming tumutulong on the side kasi alam nila yung sinapit niya, alam niya yung network ni Ramil malalim pa rin kahit na nandiyan siya sa loob ng kulungan. Nga po pala, no? Anong basa nyo dito sa, dahil nakapagsalita na siya dyan po sa House Justice Committee, hindi ba mas delikado yung buhay niya dyan sa piitan o baka nabawasan yung threat sa buhay niya dahil nakapagsalita na siya? Anong assessment ninyo? Actually, since March 3, mas mahigpit na yung security. Of course, nag-iingat din siya sa loob to the point na halos hindi na sila lumabas dun sa area ng selda nila. Nabawasan na yung pagpapaaraw, yung pag-join sa general population. And doon sa may second floor, papunta sa selda nila, may NBI personnel, 24/7. And minsan, pag dumadalo kami doon, lawyer's visit, nakakakita rin kami ng mga NBI personnel doon mismo sa common area, no? Kung saan nagla-logbook yung mga visitors, makikita ko doon mga NBI personnel. Hindi lang to ordinaryong NBI personnel. These are NBI agents, senior agents na talagang yung iba lawyers pa na matatagal na sa serbisyo, nakikita ko na. So talagang sinecure nila yung issue, yung safety ni Ramil doon sa loob. At siyempre, mas lalong nagbibigay ng seguridad yung warden dahil sa nakikita nilang importance ni Ramil at pinapatawag pa sa Kongreso. Okay. Sige. Balikan po natin itong si former President Rodrigo Duterte. Ang isa po sa mga tanong na nasa isip ko nung pinapanood ko yung kanyang testimonya kanina. Bakit parang very trusted siya ni Rodrigo Duterte? How do you explain that? Ang doon sa maikling pag-uusap namin, ang sinasabi niya, he was introduced as the number one intelligence operator sa NSC noon ni Congressman Goles. Naligtasan niya yung death row, yung sa kasong kidnapping. At ang ibinibida raw sa kanya meron siyang naging successful operation habang nakakulong doon sa Munti na kung saan na-identify, pinatrace sa kanya, pina-identify niya yung mga people responsible sa pagkamatay ng isang Amerikanong sundalo, Roe? James Roe ba yun? Yeah. So, I think bata pa ako nun eh. So, na-identify niya yung mga people responsible. Isa ata yun sa mga successful mission niya na nagawa sa loob na napa-impress niya doon si dating Congressman Roy Logoles. At doon, pinakilala na siya ni Congressman Roy Logoles kay Duterte. Kung paano nagtiwala agad ng ganong kalalim, hindi ko na masasagot yun. There must be some other reason na nakita si PRRD kay Ramil that time. Pero clearly, base rin sa kanyang kinuwento, meron siyang direct line at mga regular ito with the former president. Tama po ba? Yes, oo. As in, alam mo tayo mga Pilipino, tayo, di ba? Happy tayo pag marami tayong kakilala. Sinong kakilala mo? Mahilig tayo sa connection, di ba? So umabot sa point na siya, kaya niyang mag-dial sa presidente. Although inaamin naman niya na hindi basta-basta humawak ng cellphone si PRRD, may ilang phones yan na may hawak na mga alalay. As in, kaya niyang mag-text, kaya niyang mag-call, kaya niyang i-text si BP Sara, kaya niyang mag-call. So, ganun katindi yung kanyang relationship na kung paano siya mag-communicate. Kung close siya kay Rodrigo Duterte, ibig sabihin nakikipag-communicate din po siya kay Bongo dahil ito yung talagang dakilang alalay ni dating Pangulo, hindi po ba? Wala ho kaming napag-usapan ni Ramil mula na makilala ko siya about interaction niya kay Senator Bongo. Okay. Sige po. Ito, pag-usapan natin yung kanyang mga sinabi. No? Yung una, nakakuha siya ng 25 million from Rodrigo Duterte. Tama ba para gamitin sa pag-organisa for Sara Duterte? I think yung 25 million pertains doon sa pagbili ng mga motor. Mga motor. Okay. Yan, hindi ko kasi ako yung copy ko ng recollection lang. Sige. Yung nga, pero bakit kailangan bumili ng motor for Sara Duterte? Yan yung isip, may mga riders club sila, riders association. Mahilig sila magmotor. Hindi mo tanong Christian, no? Marami akong pictures na hindi pa lang lumabas. Alam mo yung car racer siya sa Clark. Nagre-racing siya, pati pamilya niya. Nakakita ko ng mga pictures, sumasali siya sa racing. Nagtuturo siya sa ibang mga artista pa how to drive. Sa Clark siya nakikipagkarera. Mahilig siya sa motor. Meron silang asosasyon sa mga Easy Riders. So, nung binigyan daw siya ng pera, bumili siya ng 2 Ducati, Ducati, Harley Davidson daw. Oo. Cash niya binibili yan. Sabi ko, namimili ka cash? 2 ngayon, 2 bukas.
And then sabi ko, kanino yung ORCR? Nakarehistro sa kanya. And we were able to secure, kasi ang hirap maghanap dahil matagal na, we were able to get, no, at least, nakuha namin yung tatlong motor, I think, kasi dalawang Ducati, dalawang Harley, tatlong rehistro no, nakuha na namin. Nakakuha na kami ng color copy ng ORCR ng tatlong motor na yon. Yung isa, nahihirapan pa kaming hanapin. Pero nakakuha na kami na talagang at one point in time, yung sinasabi niyang bumili siya ng motor in cash, ganong modelo, ganong taon, nakakuha kami ng ORCR namin. Pero nga, what does it prove? What does it show? Well, ganong kalaki yung perang pinagkakatiwala sa kanya. Kaya niyang laspagin yung 25 million. Ang sabi ko nga dyan I'm sure maraming sobra dyan, marami ka nakukuha dyan, huwag ka nang magmamalinis. Siyempre naman, attorney, binibigyan ko yung mga pinsan ko, yung mga supporters. Kaya yung nakita kong mga collection ng mga kotse niya, mga motor, he was even given ng isang motorcycle daw ni PRRD, I think H2R, the fastest motorcycle daw in the world, worth 6 million. Nakakita rin ako ng picture nun, binigay daw sa kanya. Marami siyang koleksyon ng motor, marami siyang koleksyon ng kotse. Naging sabi ko sa'yo na, naging maganda yung buhay niya sa dami ng perang dumaan sa kamay niya. Oo nga. Kasi kung totoo yung mga sinasabi ni Ramil Madriaga, napakaraming pera nito mga Duterte para makapagpamigay ng ganun lang. Siguro, in due time, makikita mo pag nailabas namin yung mga koleksyon ng kotse niya na never ko pang nabili. As in, collection ng kotse nino? Ni Ramil? Collection, yung mga kotseng nabili niya, mga kotseng mga motor, mga gamit niya, yung mga pictures ng kotse, may mga GTR, may mga Audi, grabe, makikita mo talaga yung mga motor na yan. Ni Ramil po, ni Ramil. Yes, so as in, siyempre, maraming dumang pera, hindi mo maiiwasang may sumosobra, binibigyan daw siya, minsan binibigyan daw siya ng 15 million, ng 20 million, pag may operation, bibigyan siya ng 10 million, of course, sumosobra yun, definitely. Yun nga medyo mind-boggling yung halaga. Kasi kung bibigyan siya ng ganong kalalaking halaga, ibig sabihin talaga napaka-trusted niya at napakalaki ng operasyon na pinagkakatiwala sa kanya, hindi po ba? Well, kanina narinig mo siguro, di ba? Pag meron yung nakuha nilang 175 million kay Lin Wei Xiong. Di para sa kanya. Kung paano niya bigyan yung isang lawyer ng 15 million, di ba? Sabi ko, bakit 15 million? Sabi niya kasi, attorney, ganito yan Normally, 10% ang hinihingi ng lawyer na yan. No? Hindi ko na lang babagitin. No? 10%. So, nung binaba yung 100 million, ang akala niya, yun na yun. So, nung alis na siya, ang sinabi daw sa kanya, you wait, may binaba uling bag. So, habang inaantay niya yung additional na pera, binilang niya, 100 million, tinawagan niya yung lawyer. Sabi niya, boss, attorney, 100 o 10% ako dyan, so 10 million. Nung nagbaba pa ng additional 75 million, nag-report ulit siya. 175 to. Ang sabi ng isa, dagdagan mo ng 5. Sabi ko, ganun ka magbigay ng pera. Uy, attorney, nagpadagdag 15 million. May witness ka ba dyan? Attorney, meron. Living witness. Meron tayong testigo na pwede magsalita in due time. Okay. Kung sakaling umabot sa trial ito, ibig sabihin yung testigo na yon pwedeng humarap. Yes, meron. In fact, story. Yung pagbibigay ng perang 15 million, yes. So, in fact, kailan ko ba siya nakausap? Nakausap ko siya nung Sabado. Nung April 11, nakausap ko yung witness na yon na siyang nagda-drive at sila nag-deliver ng 15 million na yun. And nung biniro ko nga yung driver na yon na pinsan niya, si Rosendo Madriaga, driver niya yun, co-accused niya, sabi ko, pag ganito may mga nakukuha kayong ganitong kalaking pera, magkano ang binibigay sa yung tip ng pinsan mo? Una, ayaw magsalita. Sabi ko, sabihin mo na, sinabi sa akin. Sabi ni attorney, 500,000 tip. Tip lang yun. So, minsan daw, 50,000, 20, 100. Yung pinakamalaking tip daw na binigay niya, sabi ni Rosendo, 500,000. Isang delivery. Okay. Ito, attorney, no? So, yung basically, base sa kanyang kwento, yung 175 million, galing kay Lim Wei Xiong. Tapos, para gamitin doon sa planong pagtakbo. Okay, for 2022 ni Sara Duterte. Tapos nung naubos, sinabihan siya ni Rodrigo Duterte, punta ka naman dito kay Maestrado Lim, tama ba? 100 million ata yan. 100 million. 100 million naman. Okay, so ganun kalaking perang ina, no? Okay, gusto kong puntahan itong binanggit niya, no? Yung sabi niya, yung very controversial ito, no?
yung 125 million confidential fund ng Vice Presidente nung last quarter ng 2022, Yeah. ang unang impormasyon dyan, that was spent in 11 days. Pero kanina sinabi niya, hindi. 24 hours yan. In less than 24 hours, na-dispose niya yan. Okay. Ito naman, to be fair to the Vice President, paano niya napagtanto? Paano niya napagdikit yun? Na yung hinahanap na 125 million, yun yung dinistribute niya in 24 hours. Kasi tinanong ko rin yan. I think nasa affidavit din yan. No? Kaya lang syempre, mas yung konteksto. Sabi ko, di ba, yung tinawag ka, meron kayong transport ng pera. Tinatanong mo ba kung blood money yan, kung drug money yan, or what? The attorney, execute lang ako. Transport, di ba? Pick up, transport. You don't question. Hindi mo tatanungin kung saan galing yung pera. Okay, so nag-deliver ka ng pera, nagawa mo yung assignment mo, nag-report ka, mission accomplished. Tapos na. So, at what point in time mo na-realize na yung perang pinag-uusapan sa confidential funds, yung nga yung dinistribute mo, di ba? Kasi hindi naman sa'yo sinabi eh. I think tinanong ng isang lawmaker kanina yan, binanggit ba sa'yo nilang Lasco kung confidential funds? So sabi niya, no. Which is true kasi hindi naman sasabihin ni Lasco na confidential funds yan, di ba? Confidential nga eh. Oo, kayo confidential nga eh. Basta may pera, ihatid mo. And then sabi ko, kailan mo napagtanto? Well, siyempre, meron namang radio, TV doon sa jail. Naririnig daw niya yan sa isang radio station. Di ba nagkaroon ng hearing ng Quadcom, I think, noong September, October 2024. No, 2024 pa yun? 2024. Tama. Yung congressional hearing on good government, na kung saan na-discuss tong confidential funds na to, yung extrajudicial killing, naalala mo yun? Yung, tapos yung mga nagrarally, yung mga biktima ng EJK, no? That was 2024. So, siyempre nakikinig sila, nanonood na balita. Then nabanggit yung mga security person doon sa mga report na yon. Eh siyempre, nag-stick sa mind niya yung grupo ng mga security officer na sinasabi ni Gina Acosta, I think nila Paharda, na pinagbigyan ng pera. Siyempre, pag binugtong mo, dinugtong-dugtong niya, ako yun eh. Ako yung nandoon sa lugar na yon. Ako yung kausap. Ako yung kausap ng dalawang security officer. Then nakita niya na may dalang pera at binigay. So naisip niya, ako yung nag-deliver. So natatawa daw siya na hindi naman Mary Grace Piatos yun eh. Ang pangalan nun, Ramil Madriaga. Saka hindi 11 days na ubos yan. Ang term niya nga, 18 hours. Ubos na yan eh. Bakit mo sinabing 18 hours? 5 o'clock kami umalis ng hapon. By the time before lunch ng the next day, ubos na. So 5 to 5 plus lunch time, 18 to 19 hours. Kasi nga, 4 na bag dinistribute, di ba? 2 nung gabi, tapos the next day, 2. Kaya sabi niya, hindi totoo yung 11 days. Kasi yung perang yan na nanggaling doon sa loob ng DepEd, pinamigay ko sa loob ng less than 24 hours. Kaya yun yung comparison ng 11 days na galing sa COA. COA report na yung 125 was spent in 11 days. Ang sagot naman ni Ramil, yan yung confidential funds na pinag-uusapan, na-dispose ko na yan in less than 24 hours. Okay. That's why the comparison. Opo, pero nag-jive ba yung dates kung saan di umano dinistribute niya yung 4 na duffel bags na yon doon sa period kung saan ginastos? Sabi niya, yung araw ng pagbigay ng pera sa kanya, umalis siya ng 5 o'clock ng hapon na yon, dumating sa Anong year po? Sorry sir. Anong year yan? 2022. Okay, so late 2022 ito? December 2022. Sabi niya is that pumunta sila ng Cabuyao, Laguna. Dumating sila ron mga past 8 or 8, binigay yung isang duffel bag. Tapos bumiyahe pabalik dito sa Timog, yung comedy bar, dumating sila past midnight na past 12 na. So tapos tulog, uwi ng Cainta, the next day delivery uli ng 2 duffel bag. So magkasunod na araw, ginawa daw nila yon. And we have meron kaming testigo na nagda-drive. Kasi hindi lang naman si Ramil nagda-drive eh. Pag lumalakad yan, minsan 2 sasakyan sila, convoy. Kasi may baril din daw siya eh. Siyempre, nagde-deliver ka ng pera, may baril siya. Karaniwan 2 kotse sila, may convoy. Okay. Kaya may nakausap na akong driver niya. Of course, apprehensive pa rin magtestigo, no? Siyempre, with all the threat, security matter. Pero nakausap na ako ng isang driver niya na although apprehensive pa,
confirmed to me, nakasama siya sa nagpi-pick up. Nung araw na yon, nag-pick up ng pera at nagatid sa Cabuyao, Laguna, sa Timog Bar, saka sa Ombudsman. Tapos Teka yung lang, isa, yung Arman Villanueva, namatay na kasi yun yung Arman Villanueva. eto yung isa. isang kasama niya mag-deliver. Yung Arman Villanueva, namatay na, I think 1 week after na ma-detain sila noong July 2023. Namatay. Okay. Some says na nag-suicide, yung iba naman daw, pinatay daw. Hindi sure. Okay. Attorney, itong driver na nakausap ninyo, secure na ba ito? Kasi paano kung may mangyari din dito? Actually, magkakasama sila sa kwarto sa selda. Okay. Hindi ho sila basta-basta naghiwa-hiwalay. Okay. Nakausap ko na yung driver na yon. Siguro in due time na, alam mo, minsan kailangan pag nagtistigo ka, kailangan voluntaryo, di ba? Mahirap kang magpipilit ng isang testigo nang hindi bukal sa loob. Okay, pero definitely ang point ko rito, yung kanyang mga kinuwento, merong mga witnesses na pwede mag-corroborate nito if when the time comes. Nakausap ko. Yung mga deliveries ng pera sa utos ng PRRD, nakausap ko yung isang driver. Yun yung binibigyan niya ng tip na $500,000. No? Minsan, imagine magtitip ng $500,000. Nakausap ko siya, co-accused. Binanggit yun sa affidavit sa Rosendo Madriaga. No? Pero yung delivery ng confidential funds, another driver yon na kasama niya doon sa pagkuha, pag-transport ng pera. So I have talked to 2 people na kinonfirm nila na nangyari yon. Pero as of this time, hindi pa ganun kalakas ang loob nila na mag-execute ng affidavit. Pero at least baka at least nakausap ko, yes. Kasi baka biglang mamatay na lang yung mga yan. Hindi. Yung wala ang sa kulungan. status ngayon, magkakasama ho sila sa selda. As in lahat sila? Hindi sila nag-iwahiwalay sa selda. Okay. Gets ko na. Tapos, akala ko meron nasa labas eh. Hindi. Magkakasama ho sila sa selda. Yung isa pinsan niya. Nakausap ko na yung pinsan niya. Nakausap ko na rin yung isang driver niya. Na-confirm ko na yung kinukwento ng mga delivery. So, alam mo nung wala pang mga cellphone with camera, marami tinatawag natin yan. You can prove the crime through testimonial evidence, di ba? Eyewitness, di ba? Eyewitness, nakita mo yung crime, nakita mo yung ginawa. Kaya lang, nauusan na yung cellphone with camera. Kulang na lang lahat ng gagawin natin, may picture di ba? Nasanay na tayo sa ganun. Diba? Attorney, ito last, no? Yung bank waiver. Nag-execute na si Ramil Madriaga ng bank waiver, no? So, lahat ng kanyang bank accounts, willing siyang pabuksan. Okay? Yeah. So, ano ba inaasahan dito? Yung flow of money na dumaan sa kanyang mga bank accounts, mako-corroborate yung mga kinuwento niya. Ganun po ba? Yeah. Kasi during sa conversation namin is nagkakaroon na lang daw siya ng bank account at sasabihin siya na may bank account siya sa ganito. Mayroon siyang account sa ganitong bangko at may papasok na pera dyan at magwi-withdraw na lang siya. I think may allegation din siya dyan na dami kasi nung haba na bidibit na pumipirma na lang siya ng blank check. Meron din kami mga usapan na darating na lang siya sa bangko, diretso sa manager, naka-ready na yung pera. Alam mo yung VIP ka, pagdating mo naka-ready na, pipirma ka na lang. Okay. So, sabi niya, attorney, ito yung mga recollection ko mga bangko, dinescribe niya yung mga location. Willing ka bang pa-open yan para makita natin yung bill, hundreds of million na pumasok? Sige, buksan natin. Hindi ko naman pera yan eh. Sabi niya, hindi ko naman pera yan eh. Mga ilang bank accounts daw yung meron siya? Ang alam ko, may China Bank, may Land Bank, may Metro Bank, iba't ibang branches eh. Okay. Kaya sabi namin, ganito na lang. Mag-waiver tayo para ma-check yung existence ng bank account. Pero Christian, yung bank account sa China, nakita ko na mismo pati yung account number in his name. May checkbook pa nga siya nakakita kami ng China Bank account. Confirm yun, may China Bank account siya, may branch, yung Legazpi ata yun. At nandun yung transactions, yung flow of money? Hindi, meaning na-confirm namin na may account siya sa China Bank kasi may account number, tapos may checkbook siya. Isa yung sa nakita namin na meron siya. And yung other bank accounts, sa initial investigation, meron siya mga existing bank account. Kaya sabi namin, para makita talaga natin yung perang pumasok at lumabas dyan, pati yung mga checking in issue, kailangan natin mag-sign ng waiver. Sabi niya, hindi. Magwe-waiver ako, hindi ko naman pera yan para just to prove na ganong katiwala at ganong kalaking perang pumasok sa pangalan niya. Sige. Magkakaalaman niya, no? Para makorroborate yung kanyang mga kinikwento, no? Kasi kung milyon-milyon yung dumadaan sa ano niya,
sa bank accounts at hindi naman maipaliwanag ng kanyang legal income, di ba? Yun pa lang, Ah, ano na yun eh, red flag na well, yun, ang, di ba? ang sabi nga niya, ang income niya cash 100 to 150,000 na binibigay sa kanya. Pero kung lilitaw doon sa mga bank account na yon, kasi ano eh, hindi naman siya yung nagde-deposit sa account eh. Sasabihin lang na sa kanya, may account ka diyan, may papasok diyan. Mag-withdraw ka ng ganito. Pagdating daw niya sa bangko, hindi Alam naman na. daw siya pumipili. Minsan Alam pagdating na. niya ron, naka-ready na yung pera, bibit-bitin na lang eh. Okay. So parang Grabe, hindi ideal. naging dummy, para sabi nga niya for laundering purposes yan. Yung bank account na Okay. yan. Sige. Attorney Raymond, maraming salamat for joining us. No? Napakahaba ng araw ninyo at pasensya at naistorbo ko kayo. Okay lang, thank you din. Let's do a second interview about this. No? Medyo marami pa Sige. tayong pwedeng himayin dun sa kanya affidavit. In the meantime, maraming salamat po, Attorney, for joining us tonight. Thank you. Bye-bye. Okay. Yan po si Attorney Raymond Palad. Okay. Inistorbo natin. Hindi pa yata nagdi-dinner. No? Okay. Pero po tayong second episode. No? Mas himayin pa po natin. Especially also the credibility of Ramil Madriaga. So, papaalam po muna ako. Kita-kita po tayo after a minute. Ako po si Christian Esguera.